mula dito sa kabila nitong bundok hanggang dito sa dulo ay nasa mahigit 320 meters yung haba nitong hanging bridge. At mula dito sa taas hanggang dun sa baba sa may ilog ay nasa mahigit 100 meters naman yung taas netong hanging bridge. Mas mataas sa naitala nung una na pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas, which is yung Agas-Agas Bridge na nasa 89 meters lang. So dito 100 meters. Grabe, halos pumantay na dun sa Sisilex ng Cebu yung taas netong hanging bridge. Kaya ganito na lang kaliit yung mga nakikita natin sa baba netong tulay. Makikita nyo po dito sa ating kaliwa, etong mga gusali, mga kabahayan na nandito sa sentro netong Sagada. At sa likuran po nito, makikita natin yung mga pine trees na bumabalot dito sa mga kabundukan na nakapaligid dito sa sentro ng Sagada. Sarapan po natin, ito po yung kanilang simbahan at isa po ito sa mga dinarayo ng mga turista. Sa katunayan nga, maaga pa ay marami na po tayong nakasabay dito. Nag-ikot-ikot, nagpipicture-picture dahil sa maliban sa simbahan, nandito sa gilid naman etong kanilang centennial marker na nagsisimbolo sa sawmill project. So dalawa po ito, meron doon at meron dito. Ngayon nga pala ay pupuntahan po natin ang ilan sa mga nakamamanghang lugar na nandito sa boundary ng Mountain Province at Kalinga. Bagamat napuntahan na po natin dati etong Sagada, ngayon lang natin ito may explore at ngayon lang natin mapupuntahan yung katabing mga probinsya nito tulad na lamang ng Kalinga kung saan makikita ang sikat na lugar na kung tawagin ay Buskalan. Grabe, so ngayon pa lang na-excite na ako na tahakin, puntahan etong mga lugar na nabanggit natin dahil nga sa sobrang dami na mga naggagandahang tanawin, mga nakamamanghang atraksyon na ngayon lang siguro natin makikita. Oh, nice vlog. Thank you, thank you. Nice vlog, ha? Thank you, sir. Thank you. Morning, morning. Bagamat araw ng Lunes, marami po tayong nakakasabay ng mga turista dito sa Sagada. Alas 8 pa lang ng umaga pero kitang-kita na natin yung dami ng mga turista na nagsisidatingan. So dito makikita nyo na talagang well maintained yung kalinisan. Maaga pa lang ay nagkalat na yung mga nagwawalis sa daanan para nga matanggal yung mga basura at malinis tingnan etong kahabaan netong kalsada. Papasok dito sa sentro ng bayan, bubungad po sa atin etong Sagada Town Hall. Ayan. So dito sa kabila, yung paakyat na part ng Sagada at dito naman yung pababang parte. Sa gilid lang netong kalsada, makikita po natin ang samut-saring mga inn, hotel, Airbnb na nandito lang sa gilid netong kalsada. Yung ilan sa kanila ay may mga parking spaces, yung ilan naman wala. So dito nakapwesto din yung mga restaurant, mga kainan na swak sa iba't ibang panlasa na mga dadayo dito. Mayroong mga pang Korean, pang Japanese at merong mga pang Pinoy. So dito din natin makikita yung Tourist Information Center. Yan, dyan po nagpupunta yung mga turista na naghahanap ng mga mag-guide sa kanila dito sa Sagada. Andyan po nagpapa-arrange ng mga itinerary kung saan maganda pumunta dito sa Sagada. Ngayon nga pala ay etong pick-up yung ginamit na natin papunta dito sa Mountain Province para masiguradong maakyat natin o mapapasok natin yung mga lugar na rough road. So gamit etong ating Dunlop na gulong, all-terrain, kampante po tayong hindi tayo dudulas o hindi tayo mababalahaw sa mga daanan dito sa Mountain Province.
nakita nyo naman kung gaano ka tarik o kung gaano ka tindi yung mga twist dito sa Mountain Province. So yung mga saddle point, yung mga malabitong manok na kalsada ay pangkaraniwan na dito. Kaya naman yung mga magagawi dito sa bahaging ito ng Luzon ay siguraduhin po natin na maayos yung mga preno, nasa kondisyon yung ating mga sasakyan dahil nga sa mahirap na kung dito tayo magkakaproblema. So mula dito sa taas, sa kalsada, bumaba po muna tayo dito sa bahaging ito ng Sadanga kung saan makikita itong Barangay Annabel. Talaga namang nalula ko sa tanawing ating natatanaw dito. Kakaibang barangay dahil nga sa mala isla yung pinagpupwestuhan na itong sentro ng barangay. So isa po siyang burol na nasa gitna ng palayan at kung titingnan po natin sa malayo ay talaga namang nakamamangha. Pwedeng paano sir, pabuhat? Medyo mabigat nga. Ilang taon na po kayo sir? 66. 66, tapos nabubuhat nyo pa to. Grabe, ano yung kinakain nyo sir? Bakit ang lakas nyo? Palay. Palay. Saan kayo pupunta sir? Doon sa kwan. Sa sentro? Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalakas yung mga tao dito. Dahil nga sa organic, natural yung mga kinakain nila, kaya yung mga nagkakaedad na ng 66 pataas, kaya pang magbuhat ng mga mabibigat tulad na lamang doon sa trosong dala ni sir. So hindi biro yung layo mula dito sa dulo netong kalsada hanggang doon sa sentro netong Barangay Annabel. At papunta doon, dadaanan mo itong steel footbridge, dadaan sa mga palayan, sa mga bato, aakyat sa bundok hanggang sa marating etong burol na kinaroroonan netong sentro ng barangay. Makikita po natin dito sa gilid na itong kalsada, dito sa mga konkretong guardrails, itong mga tipak sa semento. Hindi po ito gawa ng mga bumanggang sasakyan, hindi po ito dahil sa marupok itong semento, kundi dahil sa mga naglalakihang bato na nalalaglag dito sa gilid na itong daanan. So dun sa kabila, makikita po natin yon. Yung kalsada na yon ay sementado na, tulad nito. Pero dahil nga sa may dambuhalang bato na nalaglag, kaya nagmistulang rough road ulit etong bahaging ito ng kalsada. So yung mga ganitong sasakyan ay talaga namang doble ingat dahil nga sa anumang oras, anumang araw ay pwedeng may malaglag na bato mula dito sa taas. Tingnan nyo naman oh. Sa katunayan nga, anumang oras ngayon dito sa kinalalagyan natin ay pwedeng may mahulog na bato dito. So napakadelikado, kaya wag nyo pong gagayahin na huminto dito sa bahaging ito ng kalsada. Bumaba lang po kami dito para maipakita sa inyo kung ano yung mga aktual na nangyayari dito sa ganitong kalsada. Mula dun sa Barangay Annabel ay ganitong mga bangin yung mga makikita natin habang binabaybay itong kalsada. So dito walang gaanong mga enforcer, walang mga LTO, pero yung mga motor na nakakasabay natin at nakakasalubong natin ay nakasuot ng protective gear tulad na lamang ng mga helmet para magiging protection nila sa mga batong naglalaglagan dito. Tulad na lamang nito. Ayan. Ito. Lupa na parang bago lang nahulog. Tingnan nyo naman yung bangin, oh. Talaga namang nakakalula. So matapos ang nakakakabang road trip mula dun sa sentro ng Sagada ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Sadanga kung saan
makikita natin dito sa unahan, etong nakakalulang hanging bridge. Dahil nga sa hindi na accessible etong hanging bridge para sa mga 4 wheels, 2 wheels, kaya dito na muna natin iwanan etong pick up sa gilid na itong kalsada. Wala kasing maayos na parking space dito. Kaya dyan na muna siya at bababa po tayo dito sa bahaging ito ng bundok para mapuntahan yung hanging bridge. So tara, let's go! Hello po, saan po dito yung daanan papunta sa hanging bridge? Doon po doon. Eto sa may hagdan? Opo. Yan, thank you! Yan. Login! Kailangan pala natin mag-login. So dito, maliban sa paglalag sa kanilang logbook, kailangan din po natin magbayad sa kanilang ecological fee na nagkakahalaga ng 50 pesos kada tao. Ayan, so isa sa mga kapansin-pansing pagbabago dito ay etong sementadong hagdan. Dati daw, may mga nadudulas dito dahil nga sa lupa yung inaapakan nila, pababa dito. Pero ngayon, makikita nyo, sementado na at safe ng madaanan, mapabata't matandaman. Mula doon sa gilid ng kalsada hanggang doon sa hanging bridge ay kailangan daw nating maglakad ng mahigit 500 meters o kalahating kilometro bago marating yung tulay. Let's go! Maging dito sa pathway ay merong mga rock slide. So kailangan natin mag-ingat kasi ilang di pa lang, ayan, malalim na bangin na. So ilang metro lang yung haba ng sementadong daan at pagkalampas natin doon, ganitong daanan na yung madadaanan natin. Wow! Grabe! Sobrang haba at sobrang taas. Wala pang 15 minutos ay narating na rin po natin etong napakahabang hanging bridge ng Sadanga Mountain Province. Yung mga tao na nasa gitna ay gatulok lang kung titingnan natin mula dito sa bungad netong hanging bridge. Hindi po ito pwede sa mga may fear of heights dahil nga sa dito pa lang sa bungad. Tanaw na po natin kung gaano kataas etong bahaging ito ng bundok. Kumusta po doon sa kabila? Okay lang. Ano yung ginawa nyo doon? Wala. Nagtambay. Tambay. Mga taga saan kayo? Taga ano ba? Hindi kayo nag-cutting classes? Hindi. Buti. Ano yung meron doon sa kabila na pinupuntahan ng mga tulad nyo? Ewan ko. Wala bang mga ano doon, mga kabahayan? Wala pa. Thank you. Ayan, so yung mga taga rito ay mahihiyain kaya kung minsan may mga napagtatanungan tayo na hindi humarap sa camera dahil nga sa sobrang mahihiyain yung mga taga rito. Mula dito sa kabila nitong bundok hanggang dito sa dulo ay nasa mahigit 320 meters yung haba nitong hanging bridge. At mula dito sa taas hanggang dun sa baba sa may ilog ay nasa mahigit 100 meters naman yung taas netong hanging bridge. Mas mataas sa naitala nung una na pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas, which is yung Agas-Agas Bridge na nasa 89 meters lang. So dito 100 meters. Grabe, halos umantay na dun sa Sisilex ng Cebu yung taas netong hanging bridge. Kaya ganito na lang kaliit yung mga nakikita natin sa baba netong tulay. Dagdag pa sa kinatatakutan natin dito, umuuga-uga
etong hanging bridge. Yan, no? Dahil nga sa lakas ng hangin ngayon na umiihip dito, kaya parang swing etong tulay. So buti na lang at wala kaming ibang kasabayan dito, kaya medyo nababawasan yung kaba ko. Kumpara kanina na nakita natin, marami yung mga estudyanteng tumatawid dito. Yung ilan sa kanila nagtatakbuhan pa, hindi nila alintana yung tanawin sa baba. Ayan, na talaga namang siguradong may himatay yung mga may fear of heights dito. Pagtawid dito sa hanging bridge ay inabot po tayo ng halos 5 minuto dahil nga sa dahan-dahan lang tayo naglalakad, para akong naduduling habang dumadaan dito sa tulay. Kaya ganun po tayo ka bagal maglakad dito sa hanging bridge. At dito sa kabila na itong tulay, makikita po natin etong napakadaming pine trees. At matatanaw naman po natin sa baba yung rice terraces. Sobrang ganda ng tanawin. So taong 2021 nang umpisang gawin etong hanging bridge, at taong 2022 naman nang mabuksan ito para sa mga gustong tumawid dito sa bahaging ito ng kabundukan.